Gandang araw. Ako po si Fiona. Mula pagkabata hindi ko naramdaman na mahal ako ng mga magulang ko at pinilit pa nila ako ipakasal sa taong hindi ko kilala. At baka mamaya isang panot at pangit pala ang groom ko kaya tumakas ako. At ito ang kwento ng buhay ko. Nakatayo si Fiona ngayon sa bridal suite. Ikakasal na siya, ngunit hindi ito ang plano niya sa buhay. Ayaw niyang maikasal sa hindi niya mahal lalo na't hindi pa niya nakikita ang lalaking papakasalan. Nakatingin siya ngayon sa napakalaking salamin, nakikita niya ang sarili. Naka-veil siya na gawa sa lace mula Spain, gown na tinahi ng kilalang designer at korona na sapat para magbayad ng isang maliit na kondo. Sobrang ganda at mahal ng suot niya ngayon, ngunit hindi niya magawang ngumiti. Isa-isang binuksan ni Fiona ang mga botones sa pulso ng gown, hindi dahil hindi ito maganda, kundi dahil para itong tanikala. Hindi ko masikmura na, ikasal sa hindi ko naman mahal. Bulungan ni Fiona. Fiona? Sambit ni Myrna, ina nga ni Fiona. Nakasuot ito ng champagne-colored gown na kumikinang dahil nga sa mga palamuti. Bumuntong hininga ang ginang nang makita ang anak na tila hihimatayin na. 5 minutes, naghihintay na ang lahat. Madiin na saad nga ni Myrna. Hindi kumibo si Fiona. Ito na ang pinakamahalagang araw ng buhay mo. Huwag mo na sanang dagdagan pa ng kahihiyan natin. May diin nga ang bawat salita ni Myrna, puno ng pressure na kilalang kilala nga ni Fiona mula pagkabata. I'm sorry mommy pero hindi ko kaya. Wala kang choice. Hindi ganito kagara ang kasalang libre. Hindi ganito kadali hanapin ng lalaking handang tumulong sa pamilya natin. Gagawin mo to Fiona. For us. Mahinahon ngunit may diin pa rin na saad ni Myrna. Sa pintuan nakita ni Fiona na nakatayong 2 bridesmaids na naghihintay. Hindi ko kayang ikasal sa taong hindi ko naman kilala. Hindi ko kayang ipagpalit ang buhay ko. I'm sorry mom. Nanginginig nga ang boses ni Fiona. At bago pa makareact si Myrna, umikot si Fiona. Hinugot ang laylayan ng gown at buong lakas na tumakbo palabas ng pintuan. Fiona! Stop her! Sigaw nga ni Myrna. Pero mabilis si Fiona kahit nakatakong. Kumakabog ang puso niya at hindi na inalintana ang mga sumisigaw habang dinadaanan niya ang mga guests na nagulat. Paglabas niya ng pavilion, sinalubong siya ng hangin at kinang ng araw. Kumakawala ang mga luha niya habang tinatanggal niya ang korona sa ulo. At sa gilid ng tent, doon ni Fiona unang nakita ang groom. Matangkad, naka-black suit, gwapo na nakakapigil hinga. Sino mang makita ang mukha nito. May mga matang malamig, ngunit malalim, at nagkatama ang mga mata nila. Hindi galit ang nakita ni Fiona. Hindi rin gulat, kundi pagkadismaya na parang alam na nito na maaaring mangyari iyon. Pagdating niya sa driveway, sakto namang may dumaan na catering van. Kuya, pasakay kahit saan please, bilis. Nagulat ang driver pero nang makita nitong umiiyak ang bride, mabilis nitong binuksan ang pinto. Pagpasok ni Fiona sa loob, humabol ang wedding coordinator pero huli na, umalis na ang van. Habang papalayo, nasilayan ni Fiona sa salamin ang gulong-gulong eksena sa venue. Ang mga bisita na nagbubulungan. Ang coordinator na parang kiti-kiti sa likod dahil hindi ito makapaniwala na tumakas ang bride. Ang mga cameramen na abalakunan ng picture ang groom at ang nagkakagulong paligid. At sa gitna ng lahat, isang lalaking nananatiling nakatayo, hindi umaalis, at nang tuluyang mawala ang venue sa paningin ni Fiona, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Sa wakas, malaya na siya. Nagkaroon na siya ng lakas na loob upang lumayo. Kinagabihan, headline sa buong bansa ang pagtakas niya. At kahit sa social media, usap-usapan ang pagtakas niya. Marami ang galit dahil iniwan niya sa ere ang gwapong bilyonaryo na binata. Pinatay niya ang TV at sumandal siya sa dinding ng murang inn sa Manila.
Pansamantala muna siya nagtago dito dahil baka mahanap siya ng tauhan ng mga magulang. Ayaw na niya maging Fiona Della Riva. Gusto niyang magsimula ulit. At 1 linggo matapos ang iskandalo, lumipat siya sa isang malayong probinsya. Tahimik, simple, walang nakakakilala sa kanya. Doon nagsimula ang Sweet Fiona Bookshop. Mabilis na lumipas ang 2 buwan, nakangiti si Fiona habang nag-aayos ng freshly baked cinnamon rolls sa display. Amoy ng mantikilya, vanilla at kape ang pumupuno sa maliit na shop. Ang simpleng bell sa pinto ang nagsisilbing soundtrack ng araw niya. Sa wakas, ito ang buhay na gusto niya tahimik, simple at hindi pag-aari ng pamilya niya. Habang nagkakape siya sa counter, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Nakaitim na long sleeves, matikas at matalim ang mata, malinis ang hiwa ng buhok. At may presensyang nakilala ni Fiona kahit 2 buwan na ang nakalipas. Nanigas si Fiona nang lumapit ang lalaki sa counter. Tumanggap ba kayo ng runaway bride dito? At nang magsalita ito, mababa at may halong panunuya parang umikot ang mundo ni Fiona. Ang lalaking iniwan niya sa altar ay nasa harapan na niya at mukhang hindi ito aalis nang walang makukuhang sagot. Natagpuan din kita. Mahina ngunit matatag na saad nga ni Cyrus. What are you doing here? Mabilis na tanong nga ni Fiona. Napilit pinipigil ang panginginig ng boses. 2 months. 2 months kitang hinanap. Hindi ako pumunta dito para sumbatan ka. Sagot nga ni Cyrus. Napalunok si Fiona. Then bakit? Tinapunan nga ni Cyrus ng tingin ng bakery, ang mga lumang mesa, ang peeling paint, ang oven na halos sumuko na. You run away from our wedding, pero gusto kong marinig ang dahilan mula sa iyo mismo. At may alok ako. Napakunot ang noo si Fiona at naglaro sa isipan niya kung ano ibig sabihin ng kaharap. Huminga ng malalim si Cyrus bago nagsalita. I will help you expand this bakery. I will fund everything. The equipment, renovation, permits, even training abroad. Parang nabingi si Fiona sa narinig. Mukhang may binabalak ang lalaki. In exchange, magsasama tayo ng 2 buwan. Papakita natin sa media na maayos tayo para matapos ang issue. After that, no obligations. Bakit mo ginagawa to? Tanong nga ni Fiona. Kasi Fiona, kahit tumakbo ka, hindi ko magagawang mainis sa'yo. And because we need to clean both our names. Napabuntong hininga si Fiona. Hindi pa niya alam kung dapat ba siyang magtiwala. Hindi siya makasagot dahil naguguluhan pa ang isipan niya. Maganda ang alok ni Cyrus lalo na't wala na siyang pera para maipaayos pa ang shop. Ayaw niyang tuluyan magsara ang shop na ito dahil pangarap niya mapalago ito at magkaroon ng maraming branch. Nais ni Fiona patunayan sa mga magulang na kaya niya maging successful kahit nawala ang mga ito, na walang ginawa kundi pasunurin siya. May isa akong kondisyon. Huwag mong sabihin sa mga magulang ko kung nasan ako. Okay, no problem. Saad nga ni Cyrus. 2 months. Kasama kita, di ba? Yes. 2 buwan. Travel with me. Magpapakita tayo sa press at ipapakita sa mga tao na ayos ang relasyon nating dalawa. After that, tapos ng lahat. Matatag na sagot na ni Cyrus. Handa nga sa negosasyon. And millions. Yun ang pwede kong ibigay sa'yo. Tapos, magiging malaya na ako? Tanong nga ni Fiona. Yes, kung yun ang gusto mo. Napalunok si Fiona. Naisip nga niya. Ito na ba ang sagot sa tahimik na buhay na pinapangarap niya? O ito ang simula ng mas malaking gulo? Magkano ang kapalit? Napanguso si Cyrus ngunit napalitan nga ng ngiti. I told you I will fund everything. No strings attached. Except the 2-month arrangement. Wala na talagang iba? Taas kilay na tanong nga ni Fiona. Wala. Huminga nga si Fiona ng malalim. Okay, pero may rules ako. Sagot niya sa wakas. Let's hear them. Bumuntong hininga muna si Fiona. Number 1. No touching.
Napataas ang kilay nga ni Cyrus. The fine touching. Tila naghahamon na saad niya. Alam mo na yon. Napangisi si Cyrus. Fine. Nagsimula ulit si Fiona. Number 2. No sweet acts in private, sa media lang for show. Tumango si Cyrus. Noted. Number 3, I make my own decisions. Walang utos at huwag mo akong pilitin gawin ang ayaw ko. Agreed, pero may rule din ako. Saad naman pabalik ni Cyrus. Huwag ka nang tatakas at hindi ka na maaring matras pa. Napahinto si Fiona. Sumeryos ang mukha niya. Hindi yun sinabi ni Cyrus bilang joke dahil seryosong mukha nito. I will try. Mahinang sagot nga ni Fiona. Depende yan kung paano mo ako itatrato. Ngumiti si Cyrus at hindi ngiting negosyante kundi ngiting totoo. Good. Then deal. Tumango si Fiona, tinabot nga ang kamay. Deal. Ngunit nang nagtagpo ang kamay nila, tila may kung anong dumaloy na init sa pagitan nila. Mabilis binawi ni Fiona ang kamay, pero hindi na nakalimot ang damdamin niya sa sandaling iyon. Mahinang tumawa si Cyrus. Tamang-tama. May flight tayo bukas. Saad nga nito. Bukas? Hindi makapaniwala si Fiona na ganun kabilis magplano ni Cyrus. Business trip to Paris. Napakunot na ulit si Fiona. Paris? Napangiti si Cyrus. Start your training, handa ka. Okay. Kinabukasan hindi alam ni Fiona kung dapat ba siyang kabahan. Matuwa o tumakbo ulit, ngunit nasa loob na nga siya ng private jet ni Cyrus. At si Cyrus? Nagkasalubong nga ang kilay habang tinitigan nga ang papel. Press will expect us to act civil. Kailangan nating magmukhang okay. Okay. Sagot na nga lamang ni Fiona habang ini-straight nga ang blouse niya. Tumingin si Cyrus kay Fiona. Relax. Hindi kita sasaktan. I'm not scared of you. Saad nga ni Fiona. No? Saad ni Cyrus na may halong amusement. Ang boses nga nito. I'm scared of my family finding out. Tumango si Cyrus parang nauunawaan ng bigat. Napasan nga ni Fiona. Don't worry. Ako nung bahala sa kanila. Napatingin si Fiona. Ano ibig mo sabihin? Kinontra ko ang balita. I told the media na mutual decision ang pagkakapospone ng wedding. Mutual? Sambit nga ni Fiona. Nahalos nalaglag nga ang panga niya. You're welcome. Pagniting sagot pa nga ni Cyrus. Hindi alam ni Fiona kung maiinis o matutuwa. Pero isang bagay ang sigurado, kaya palang maging mabait ni Cyrus. Pagbaba nila, sinalubong sila ng mga staff ng Montemayor International. Lumapit ang kamera at kumislap ang mga flash habang kinukuhanan sila ng larawan. At automatikong humawak si Cyrus sa baywang ni Fiona. Napatingin ang dalaga kay Cyrus na casual na nakangiti sa harapan ng mga tao. Ignore them. Bulong nga ni Cyrus. It's showtime. Nag-pose sila, nag-smile, naglakad ng magkadikit. At sa bawat segundo, nahihirapan si Fiona kumbinsihin ang sarili na hindi niya nararamdaman ang tibok ng puso niya. Pagdating sa hotel suite nila, bumagsak si Fiona sa sofa. Cyrus, pagod ako. Saad nga ni Fiona. Rest. Mamaya may dinner meeting tayo. Culinary investors. Then you go. I will stay here. Hindi, partners tayo dito. Madi na sagot nga ni Cyrus. Napatitig si Fiona sa seryosong mukha ni Cyrus nang mahuli ng lalaki na nakatingin si Fiona at ngumiti ito. Dahilan para mapaiwas ang tingin si Fiona. Okay. Tanging nasabi ni Fiona. Nakaidlip si Fiona dahil sa pagod at nang magising siya ay 5:00 na kaya naligo na siya. Saktong natapos si Fiona maligo, dumating si Cyrus na may dalang sweet snacks. Here, kumain ka muna. Saad nga ni Cyrus. Pilit ni Fiona na hindi mapangiti nang makitang 3 slices ng cake at orange juice. Mukhang alam ni Cyrus ang hilig niya sa pagkain. Thanks. Mukhang may alam ka sa taste ko.
Tinanong ko si Tita Myrna. Saad nga ni Cyrus. Tumaas ang isang kilay ni Fiona. Nais sana niya itanong kung ano pa ang mga tinanong ni Cyrus tungkol sa kanya, ngunit pinili na lang niya manahimik. Nang matapos si Fiona kumain, lumabas na sila. Habang naglalakad sila, Papunta sa elevator, nagsalita nga si Cyrus. You look stunning. Saad nga nito. Naginit ang pisngi ni Fiona. Hindi mo kailangan sabihin yan. I don't say things I don't mean. hindi na lang sumagot si Fiona dahil wala naman talaga siya maisagot. Hindi naman kasi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Cyrus. Sa dinner, hindi inaasahan ni Fiona na magiging proud si Cyrus sa kanya. Ipinakilala siya bilang fiancé who runs a bakery worth investing in. Pinakinggan siya ng investors at nakatanggap siya papuri sa mga ito. At sa buong oras, si Cyrus ang nagbigay kay Fiona ng confidence na hindi niya alam na meron siya. Paglabas nila ng restaurant, nakaakbay si Cyrus para sa media at sa mga taong nasa kanila ang mga mata. Pakiramdam ni Fiona, bakit parang totoo? Good job. I'm proud of you. At doon tumibok ng mas malakas ang puso ni Fiona. Hindi pwede ito. Hindi dapat sigaw ni Fiona sa isipan. Pero naramdaman niya at mukhang mahirap pigilan. Kinagabihan, hindi makatulog si Fiona. Nakaupo siya sa veranda ng suite, may hawak na mug ng hot chocolate habang pinapanood ang Eiffel Tower. Can't sleep? Lumabas si Cyrus. Suot ang loose gray shirt. Buhok na magulo parang hinipa ng malakas na hangin. No. Tumabi si Cyrus. Worried? Medyo. About what? Media? Your bakery or me? Napatingin si Fiona na nakataas nga ang isang kilay. Bakit mo ako tinatanong yan? Ngumiti si Cyrus. Kasi gusto kong malaman. Huminga nga si Fiona ng malalim. Hindi kita maintindihan. Hindi mo ako kilala. Tinakasan pa kita at napahiya sa mga tao. Bakit ganito ka kabait? I'm not always kind. Pero I know how it feels to be trapped. At ayoko maramdaman mo yon habang kasama ko. Saglit na natigilan si Fiona at napatitig sa mukha ni Cyrus. Nakatitig ang binata sa bilog na buwan, kaya malayang napagmasdan ni Fiona ang mukha ni Cyrus. Sobrang tangos ng ilong nito at singkit na mga mata na laging seryoso. Pinky siyang manipis na labi nito na nag-iisang linya kaya nagmumukha itong masungit. Bahagyang napitlag si Fiona at pikit-pikit ng mga mata nang muling magsalita si Cyrus. You ran away because you wanted freedom. At nung nawala ka, nakaramdam ako ng something weird. Sad nga ni Cyrus. Weird? Hindi ako makakain ng maayos. Hindi ako makatulog at lagi kong iniisip ang eksena ng pagtakas mo sa kasal. Tumikim si Fiona at alangan nga na tumawa. Baka pagod ka lang. Sino pa naman ako sa iyo para maapektuhan ka ng sobra sa pagtakas ko, diba? Hindi nga tayo magkakilala. No, may dahilan yun at ikaw ang dahilan na yun. You said na hindi kita kilala. Nagkakamali ka. Dahil kilala na kita, bata pa lang tayo. At doon parang kumurot nga sa dibdib ni Fiona. Ngunit hindi niya alam kung saan nanggaling ang kirot sa dibdib. Bago pa man, makapagtanong nga si Fiona, tumalikod na si Cyrus. Good night and sweet dreams. Saad ni Cyrus pagkatapos ay naglakad na papasok. Naiwang tulala naman si Fiona sa veranda habang nakatitig sa buwan. Naglalaro sa isipan niya ang sinabi ni Cyrus na kilala siya nito. Ngunit napakamot na lang siya sa ulo at pumasok na rin. Bago humiga ay tumingin siya sa isa pang kama kung saan natutulog si Cyrus. Nakatalikod ito at mukhang tulog na. Bumuntong hininga siya at humiga sa kama sabay talukbong ng kumot. Sa sumunod na mga araw, lumipad sila sa Italy, Japan, Singapore at iba pang culinary conventions. At bawat araw, mas nakikita ni Fiona ang Cyrus na hindi niya kilala noon. Si Cyrus na marunong magluto ng scrambled eggs pero sunog lagi. Si Cyrus
na natatakot sa pusa, si Cyrus na nagbabayad para sa extra luggage ng mga ingredients na binibili nila, si Cyrus na naglalakad kasabay ni Fiona na parang magkaibigan lang sila, at si Cyrus na marunong pala tumawa ngunit sa harapan lang ni Fiona, hanggang sa dumating ang araw ng interview nila sa isang TV show. Hindi pa man sila nakakahakbang palabas nang sasakyan ay kitang-kita na ni Fiona ang mga cameraman sa harap ng entrance. Iba't ibang media outlets, vloggers, reporters at photographers ang nag-aabang na parang mga leon na gutom, at sila ang pagkaing nakahain. Napalunok si Fiona. Kahit ilang araw na silang magkasama ni Cyrus sa mga events, iba pa rin ang bigat sa dibdib niya ngayon. Ngayon kasi, ang first public press conference nila mula nang tumakbo siya sa kasal. Ramdam ni Fiona na titigil ang mundo niya dahil sa kaba. Ramdam niya ang panlalamig ng buong katawan habang ang katabi niyang si Cyrus, seryoso lang na hindi man lang makitaan ng kaba. Binuksan ni Cyrus ang pinto para kay Fiona. Ready? No. Mahinang sagot naman ni Fiona. Ngumiti si Cyrus. Hindi mo naman kailangan maging ready. Nandito ako. I will handle everything. Huminga si Fiona ng malalim. Minsan hindi niya maintindihan ng lalaki, pero sa mga oras na ganito, walang siyang pagpipilian kundi pagkatiwalaan si Cyrus. Pagkababa nila, agad silang sinalubong ng putok ng camera flash. Sabay-sabay, nakakabulag, nakakabingi. Napapikit na lang si Fiona dahil nasilaw siya sa kislap ng mga kamera. Cyrus, totoo bang may ibang lalaki ang mapapangasawa mo? Miss De La Riva, bakit ka tumakas? May third party? Totoo bang ginamit ka lang? Sinong may kasalanan sa pagkakansela ng wedding? Sunod-sunod na tanong nga ng mga reporters at vlogger. Halos hindi na makagalaw si Fiona, pero bago pa siya tuluyang masindak, marahan at protektado siyang hinawakan ni Cyrus sa baywang. Isang hawak na nagsasabing, "Safe ka." Let us pass, please. Matatag na saad ni Cyrus. Dinala ni Cyrus si Fiona papasok sa lobby, kung saan naghihintay ang malaking press stage. Umupo sila sa gitna na may mahabang mesa. Kaharap nila ang halos 100 reporters. Sa gilid, may live broadcast. Trending na sila. Tumingin si Cyrus kay Fiona at pumulong. Pagkatapos nga nun, "You can speak, pero ayaw mo. Akong bahala." Umiling si Fiona. "Kaya ko." Saad nga nito. Tumango na nga lamang si Cyrus at ngumiti. Tumayo ang representative ng PR team. "Good afternoon. We will begin with the statement regarding the postponed wedding of Mr. Cyrus Montemayor and Miss De La Riva." Tumayo si Cyrus. "Thank you for being here." Saad nga nito sa mikropono. Kalmado pero authoritative nga ang boses. Una sa lahat, wala pong biglaang hiwalayan at walang away sa pagitan namin ng fiancé ko. Nagtaas ng kamay ang isang reporter. "Pero Mr. Montemayor, tumakas po si Miss De La Riva sa mismong araw ng kasal." Bumaling ang mga mata ng lahat kay Fiona. Sobrang hiya ang nararamdaman ni Fiona. Lamig siya kahit hindi naman sobrang malamig sa loob. Parang pinako siya sa gitna ng entablado. Pero bago pa si Fiona makabuka ng bibig, nagsalita si Cyrus. "She had every right to leave." Saglit na natahimik nga ang buong hall. Ngunit kalunan ay boses ng nagbulong-bulungan nga ang narinig. "She wasn't ready. And I would never force someone to marry me if they are not emotionally prepared. No woman deserves that." Lumingon ang reporter sa isa't isa na tila nag-uusap-usap ang mga mata. Nang hina ang tuhod ni Fiona sa narinig. "He defended me again." Bulungan ni Fiona na siya lang ang nakarinig. May sumigaw na reporter. "So you are saying you didn't feel humiliated?" Ngumiti si Cyrus ng bahagya. "Of course I did. Sino bang hindi masasaktan kung iiwan sa altar?" Tumawa ang audience. Pero hindi si Fiona.
Mas mahalaga sa akin ang nararamdaman niya. Kasi nung nawala siya, I realized I cared more about her well-being than my ego. Parang binuhusan si Fiona ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa. Bakit pakiramdam niya totoong-too ang binibitawang salita ni Cyrus? Sa wakas nagkaroon ng lakas ng loob si Fiona. Dahan-dahan siyang tumayo. Kailangan niya ng lakas. Kailangan niyang magsalita sa sarili niyang boses. First of all, I'm sorry. Sad nga ni Fiona na bahagyang nanginginig ang boses pero malinaw. Tahimik ang hall habang iniintay ang sasabihin ng talaga. I'm sorry sa pamilya ko at ni Cyrus. Sa guests, but most especially kay Cyrus. Napatingin si Fiona sa lalaking katabi niya. Ang tingin nito malambot, hindi nanunumbat. I didn't run because of Cyrus. Tumakbo ako dahil natakot ako. Lumaki ako sa mundong lagi akong may sinusunod. Lagi akong may dapat patunayan. Nung araw ng kasal, parang nawalan ako ng hininga. Parang wala na akong kontrol sa buhay ko so I left. Inakala ko noon na selfish ako. Pero na-realize ko rin, minsan kailangan mong tumakbo para makita mo ang sarili mo ng malinaw. May nagtaas nga ng kamay. Miss De La Riva, you disappeared for 2 months. Bakit kaya magkasama kayo ulit? Napatingin si Fiona kay Cyrus ng saglit. Because we decided to fix things privately. Hindi kami perfect pero sa ngayon sinusubukan naming magsimula ulit. Hindi alam ni Fiona kung bakit yun ang lumabas sa bibig niya. Pero totoo, gusto niyang subukan hindi para sa media. Hindi para sa pamilya niya kundi para kay Cyrus. May sumigaw mula sa likod. Are you two still engaged? Tumingin sila sa isa't isa. No. Nagkagulo nga ang press. May sumipol, may napahawak sa ulo at ang bulungan na hindi nga mawala. Pero bago pang lumala, nagpatuloy si Cyrus sa mas malakas na boses. Hindi kami engaged. Base sa business deal noon. Tumingin si Cyrus ng diretso kay Fiona na parang walang ibang tao sa mundo. Pero if ever I get engaged again, I want it to be because she chose me. Not because her family arranged it. Cyrus. Mahinang sambit nga ni Fiona. Hinarap ni Cyrus ang press. So please stop creating stories that tear her down. She's a good woman. She didn't deserve the pressure put on her. Nagpalakpakan ng audience. Ngayon ay malinis na ang pangalan nilang dalawa, lalo na kay Fiona, na pinaghihinalaan na may ibang lalaki kaya tumakas sa kasal. Lumapit si Cyrus kay Fiona sa gitna ng palakpakan at itinapat ang bibig sa mic. We are taking our time. We are rebuilding trust. And no matter what happens, hindi ko siya hahayaang mabash nang walang kalaban-laban. Hindi makapaniwala si Fiona. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak, ngumiti, tumakbo o yakapin si Cyrus. Naguluhan tuloy ang isipan ni Fiona dahil tago sa puso niya ang mga sinabi ni Cyrus na parang totoo. Nais maniwala ng puso niya, ngunit ang sinasabi ng isipan niya na palabas lang ang lahat para malinis ang mga reputasyon nila. Fiona, do you still have feelings for Cyrus? Tanong ng isang reporter na walang preno. Napahagat labi na nga lamang si Fiona. Akala niya tapos na ang press, yun pala ay may question and answers pang natitira. Pero bago siya makapagsalita, nagsalita na nga si Cyrus. I don't think that question is fair. Kung sasagutin man niya yan, hindi dito. Hindi sa harap ng daan-daang tao. At hindi sa oras na pinipilit niyo siya. Nalinaw na namin, maaari na ba kaming umalis? Pagod si Fiona kaya dapat na nga siyang magpahinga. May alang sumipol ulit. Protective! Pangasar pa nga ng karamihan. Nakabalik na sila sa hotel suite nang matiwasay at magaan nga ang loob dahil sa wakas natapos na ang press. Cyrus, huminga nga si Fiona ng malalim habang nakaupo sa sofa. Bakit mo sinabi lahat ng yun? Bakit mo ko pinagtanggol? Because you deserve to be heard. And because kahit tumakbo ka, Fiona, I never wanted you to be afraid of me. Bakit, Cyrus? Naguguluhan ako, pakiramdam ko totoong lahat ng to. Di ba ang sabi mo kilala mo na ako nung bata pa tayo?
Ilang segundong tinitigan nga ni Cyrus sa muka si Fiona bago nagsalita. Hindi mo ba talaga maalala? Sa bagay, payatot ako noon at saka pangit. Bahagyang natawa nga na saad nga ni Cyrus. Ako ang anak ni Lucia, namatay na kaibigan ng mami mo. Kumunot ang noon ni Fiona at nang biglang may nag-flash na alaala sa utak niya ay namilog ang kanyang mamata. Teka, ikaw yung inaanak ni mami na tahimik lang tsaka payatot? Yes, ako nga. Malaki ba ang pinagbago ko kaya hindi mo ako nakilala? Montemayor ang apelyido mo. Kay Tita Lucia ay Hendez. Ang batang yun ay si Ross Hendez. Tumangot-tango si Cyrus. When I turned 13, nalaman ng ama ko ang existence ko. Kaya pinalitan ng surname ko para may manahin ako sa kanya. And yes, ako si Ross. Cyrus. Doon na naging malinaw sa isipan ni Fiona kung sino talaga si Cyrus. Ang batang nakilala niya noong 6 na taong gulang siya. Ang batang lagi niya kinukulit dahil tahimik at ayaw makipaglaro. Ngunit hindi nagtagal ay naging magkaibigan sila. Ngunit nang mamatay ang ina ni Cyrus, hindi na sila nagkita pa. After 1 year, nang makilala ko ang dad ko, namatay naman si mommy. Kaya my dad took me at pinadala ako sa abroad. At doon pinag-aral. Napatango-tango si Fiona at kumiti. Grabe ang glow up mo kaya hindi kita nakilala ah. Sobrang gwapo mo na ngayon. Namula ang magkabilang tenga nga ni Cyrus at pasimpleng tumikim. Yes, nagpagwapo talaga ako para sa isang tao. Wow, ang swerte naman niya. Sad pa nga ni Fiona na tila hindi na-gets ang ibig sabihin ni Cyrus. What do you want next? Gusto mo bang gumala? Wala tayong schedule bukas, let's take a break. Sad na nga lamang ni Cyrus. Pangarap ko to bata pa lang ako ang makapunta sa Disneyland. I've never been there. Pareho pala tayo eh. Natawa si Cyrus. I was always too busy. Every time I planned something for me, laging pumapagitna ang meetings. So mag-enjoy tayong dalawa sa Disneyland dahil pareho pala tayong first time pumunta dun eh. Tumango si Cyrus. Yeah, right. Pahinga ka na. Alis tayo kaagad papunta sa Disneyland. Nakangiting tumango si Fiona. Nang makarating sila sa Disneyland, malayo palang tanaw na ni Fiona ang castle. Parang bumalik sa pagkabata ang puso ni Fiona habang pinagmamasdan ang paligid. Pagkapasok nila sa mismong entrada ng Disneyland, bumungad ang masiglang tugtugin, masasayang kulay, at mga taong puno ng excitement. Sa lahat ng lugar na napuntahan ni Fiona, kasama si Cyrus, mga 5-star hotels, international culinary expos, at corporate launches, ito ang kauna-unahang lugar kung saan hindi siya kailangan magpanggap. Cyrus! Look, it's Mickey! Sigaw nga ni Fiona nang makita ang parade na nagsisimula na. Tumigil si Cyrus at tumingin nga kay Fiona kesa sa parada. I can see that. Ang paraan ng pagliwanag ng mata ni Fiona, ang inosenteng tawa, ang halatang pagkamangha. Hindi alam ni Cyrus kung bakit, pero parang mas masayang panoorin si Fiona kaysa panoorin ang Disneyland mismo. Do you want a picture with Mickey? Tanong nga ni Cyrus. Hindi na no, nakakahiya ang daming tao. Mabilis na sagot naman ni Fiona sabay talikod. Well, this is Disneyland. Dito hindi nakakahiya maging masaya. Tama ka naman. Kumikinang ang mata mo. Natatawang saad nga ni Cyrus. I'm so excited, Cyrus. Parang puputok ang puso ko sa sobrang saya. Hindi ako makapaniwala na dito na talaga ako sa Disneyland. Stay here. What? Why? Basta, secret. Tuwang-tuwa na pumasok na si Fiona sa souvenir shop. Paglabas niya, may hawak siyang 2 headband mini ears para sa sarili. Mickey ears para kay Cyrus. No, umiling na saad nga ni Cyrus. Yes. Fiona, tanggi naman ni Cyrus. Di ba sabi mo yung araw na to araw ko?
Tumitig nga si Cyrus sa nakangiting mukha ni Fiona at bumuntong hininga. Fine. Kinabit ni Fiona ang Mickey ears kay Cyrus. Perfect! Bagay na bagay sa'yo. Saad pa nga ni Fiona at tuwang-tuwa pa sa itsura ni Cyrus. Fiona, hindi to maganda sa akin. Magtiwala ka lang. Ang cute mo nga eh. And you are so beautiful like a goddess. Banat pa nga ni Cyrus. Napatulala si Fiona at namula nga ang buong mukha. Stop that, joker ka talaga. Hindi ako nagbibiro. Bakit sobrang pula ng mukha mo? Tinalikuran nga ni Fiona si Cyrus para itago ang namumulang mukha. Tara na nga. Saad na nga lamang ni Fiona. Napangiti si Cyrus at hinawakan ng kamay ni Fiona. Hawakan kita. Baka mawala ka pa sa paningin ko eh. Hindi sumagot si Fiona. Hinayaan niya lang na hawakan siya ni Cyrus. Masyadong kinikilig ang buong katawan niya. Dahil sa lalaki kaya hindi na nga niya magawang sumagot pa. First ride? Tanong nga ni Cyrus. Ikaw ang pili. Space Mountain, yun ang gusto ko. Mabilis ang sagot nga ni Fiona na walang pag-aalinlangan. Space Mountain ka agad? Di ba parang roller coaster yun? Gulat na saad ni Cyrus. Yes, it's fast, it's dark and it's scary. Tumaas ang kilay nga ni Fiona. Takot ka ba? Hindi. Just surprise. I thought you'd pick something mild. Depensa nga ni Cyrus pero parang hindi ito kumbinsido sa sarili. Nope, gusto kong sumigaw today. Paghahamon naman ni Fiona. Oo na, sige nasasamahan na kita. At doon si Fiona natawa ng malakas, kaya natawa rin si Cyrus. Sa pila pa lang ng Space Mountain, nakahawak na si Fiona sa braso ni Cyrus dahil naririnig na nila ang mga sigaw mula sa loob. Cyrus, are we sure about this? Pabulong na tanong nga ni Fiona na parang nagdadalawang isip. Ikaw yung tumawag sa akin dito, so yes. Huy, wag na. Natatarantang sagot naman niya. Fine. Hawakan mo lang ako. Diretso tumingin nga sa mata ni Fiona si Cyrus. At bago pa si Fiona makapag-react, inabot nga ni Cyrus ang kamay niya at hinawakan. Tight and secured. Pag-upo nila sa ride, automatic na nagtakip nga si Fiona ng mukha. Tumanggi pa nga ito, pero wala na nga silang magagawa pa. Kapag may nangyaring masama, I left all my assets to you. Pagbibiro pa nga ni Cyrus. Hoy, tigilan mo nga ako. Tinatakot mo pa ako eh. Tumawa si Cyrus ng malakas. Ang sumunod na nangyari ay puro sigaw. Sigaw ni Fiona, sigaw ni Cyrus, at sigaw ng ibang nakasakay. Pagkatapos ng rides, halos nanlalambot si Fiona habang si Cyrus ay parang hindi makapaniwalang na i-survive nila yun. I think I screamed louder than you. Natatawang saad pa nga ni Cyrus na parang hindi makapaniwala. You did. Meron kang isang mataas na pitch na parang, stop. Saad na nga lamang ni Cyrus na parang napipikon na kay Fiona. Tumatawa sila habang naglalakad palabas ng ride area. Sa susunod na corner, may nakita si Fiona na malaking poster ng Disney princesses. May photo booth sa gilid, may props pa ng crowns at wands. Cyrus, gusto mo bang? Oo naman, mag-picture tayo. Napakurap nga si Fiona. Hindi pa nga siya pinatapos ng lalaki. Akala ko ba ayaw mong nagpipicture? Okay lang, basta ikaw. Hindi nakasagot si Fiona. Tanging ngiti na nga lamang nagawa niya. Sabay na pumasok sila sa booth. Pinipigilan ni Fiona na hindi matawa habang nilalagay sa ulo nga ni Cyrus ang pink na princess crown. Fiona, nagbabalang sambit nga ni Cyrus. You said you'd take a picture with me. Fine. Sagot nga ni Cyrus pero napapikit nang ilang segundo na parang tinatanggap ang kapalaran niya. You owe me a serious picture next time. No promises. Natatawang saad nga ni Fiona. Nang tumunog ang countdown ng camera, hinila ni Fiona ang wand at tinaas sa ere. Si Cyrus naman, humawak sa bewang ni Fiona at hinila siya papalapit. The camera flashed. Sa picture, magkatabi sila at parehong may ngiti sa mga labi. Kita
Ang saya sa mga mata nila. At nang lumabas ang printed na copy, kinuha ito ni Fiona at tinitigan. Ngumiti siya at pinakita kay Cyrus. You can keep it. Saad nga ni Cyrus. No, you keep it. Picture mo yan. Sagot ni Fiona na nahihiya. It's ours. Kinuha ni Fiona ang palad ni Cyrus at ipinatong doon ang picture. Ikaw nang magtago. Inilagay ni Cyrus sa wallet nga nito ang picture. Now I'm keeping you with me everywhere. Namula ang mula ni Fiona. Hindi na niya alam kung ilang beses na namula ang mukha dahil kay Cyrus. Nakaramdam sila ng gutom, kaya naghanap sila ng makakain. Habang kumakain sila ng fries at Mickey-shaped waffles, si Fiona ang unang bumasag ng katahimikan. Cyrus, bakit mo ako dinala talaga dito? I told you because you wanted to come. No, I mean bakit pumayag ka kaagad? Tanong nga ni Fiona. Because you deserve a day where you don't have to run. A day na walang humahabol sa'yo. Walang pumipilit sa'yo. Walang nanggagamit sa'yo. I want you to feel what it's like to choose something for yourself and not feel guilty. Nagpakita si Fiona. Dahil totoo ang sinabi ni Cyrus. Buong buhay niya, nabubuhay siya sa expectations ng mga magulang niya na kailangan niya sumunod. And I want you to know that when you chose Disneyland, I was genuinely happy. Bakit naman? Pangusisa nga ni Fiona. Because you chose something that made you smile, and I want to be part of the things that make you smile. Banat pa nga ng lalaki na hindi inasahan ni Fiona. Nagbaba ng tingin si Fiona at ngumiti. Nag-init ang buong mukha niya dahil sa kilig at ang puso niya ay kumabog ng napakabilis. Pagsapit ng gabi, pareho na silang pagod ngunit masaya. Nakapag-ride sila ng Pirates of the Caribbean at nakapag-shopping ng maliit na souvenir. Pero ang pinakamaganda at romantic sa lahat ay ang fireworks. At sa unang pagsabog ng liwanag sa langit, napahigpit ang kapit ni Fiona sa braso ni Cyrus. I've always wanted to see this. Saad nga ni Fiona. Masaya ako dahil natupad yun. At sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa fireworks, ihinilig nga ni Fiona ang ulo sa balikat ni Cyrus. Thank you, Cyrus. For what? For giving this. Itong napakagandang experience. Itong buong araw na napakasaya na kahit kailan hindi ko makakalimutan. At pagtrato sa akin na para akong prinsesa sa isang palabas. Kung alam ko lang na ganito ka, hindi ako tumakas sa kasal dahil hindi mo ako binigyan ng chance. Saad nga ni Cyrus. Alam ko, gusto ko na kasing makatakas sa buhay na hindi ko naman ginusto. Ngayon, handa ka na ba na bigyan ako ng pagkakataon? Nangungusap na tanong nga ni Cyrus. Hindi sumagot ng salita si Fiona, pero hinila lang niya ang kamay ni Cyrus. Mas mahigpit, at sabay silang naglakad palayo sa castle. At yun ay sapat na para kay Cyrus para maintindihan ang sagot ni Fiona. Nakabalik na sila sa hotel suite nila at habang nasa elevator sila ay nagsalita si Cyrus. Ngayon lang ako nag-enjoy ng ganito. Saad pa nga ni Cyrus. Napatawa nga si Fiona. Masyado ka kasing busy sa pagpapayaman. Nakalimutan mo nang na-enjoy ang buhay mo. Maikli ang buhay para ibuhos mo ang buhay mo sa yaman. Hindi naman masama ang mapayaman. Ngunit huwag nating kalimutan ang maging masaya. Lalo na huwag nating kalimutan ang Diyos. Ang Diyos ang naging sandigan ko tuwing nape-pressure ako sa mga magulang ko. Buong buhay ko, kailangan kong maging sunod-sunuran sa kanila. Mapait na ngumiti si Cyrus. I'm glad na malaya ka na. Na pinili mo ang landas na gusto mong tahakin. Yes, I know. Ikaw din. Huwag masyadong seryoso sa buhay. You deserve days like this. Saad pa nga ni Fiona. Ikaw lang ang taong nagsabi niyan sa akin. Kumabog ng malakas ang puso ni Fiona. At pasimpleng inipit nga ang hibla ng buhok sa tenga. Grabe. Pagod na pagod ako pero sobrang nag-enjoy naman ako. May gusto akong sabihin. Ang totoo wala talaga akong balak pumayag sa arranged marriage na yun. Pero dahil sa sinabi ni Mommy
Na gusto mo yun, pumayag ako. What? Si Mommy? Tumango nga si Cyrus. Yes. Nakiusap sila sa akin, kailangan nila ng tulong para masagip ang company ng daddy mo. Nakita kong desperado sila. Kaya lang ako pumayag at baka kapag tumanggi ako sa iba ka pa nila ipakasal. Sumikip nga ang dibdib ni Fiona. Anong sabi nila sa'yo? That your family was on the brink of losing everything. At ang pagpapakasal mo sa may kakayahang isalba ang company ng pamilya nyo, ang nakikita nilang paraan para mailigtas ang company. Nanghina ang tuhod nga ni Fiona. So ang tingin lang talaga nila sa akin isang bagay na dapat may pakinabang? Fiona, malumani na saad naman ni Cyrus. Lumunok si Fiona at pinipigilan na humikbi dahil sa bigat ng dibdib. Bakit ka pumayag sa ganun? Kinagamit ka rin nila. Pinagdikit ni Cyrus ang mga labi at bumuntong hininga. Yes, dahil ikaw ang nakasalalay. Wala akong pakialam kahit na ginagamit din nila ako kung ikaw naman ang dahilan. Nalilitong pagtingin nga ni Fiona kay Cyrus. Why? I like you, Fiona. Mula noon at hanggang ngayon. Saad na nga ni Cyrus. Tumulo ang luha sa mga mata ni Fiona. Masaya siya dahil pareho sila ng nararamdaman ni Cyrus. Ngunit gagamitin din ito ng mga magulang niya, kaya umiling-iling siya. Sakto namang bumukas ang elevator. Nauna, naglakad palabas si Fiona habang nakasunod naman sa likuran si Cyrus. Huminto sila nang nasa tapat na sila ng room. You deserve the truth, and I promise, I would tell you today. Kung nasaktan kita, sana pala bukas ko na lang sinabi. Saad pa nga ni Cyrus. Okay lang, pagod lang ako. Cyrus, balik na tayo bukas sa Pilipinas? Request nga ni Fiona. Okay, good night. Pahinga ka na. Good night, Cyrus. Pagkasabi ni Fiona ay pumasok na siya sa loob ng room. Nakasandal si Fiona sa bintana ng eroplano habang malapit na lumapag. Mula sa taas, ang mga ilaw ng Metro Manila ay parang mga kumikislap na bituin na nagkalat sa lupa. Maganda, ngunit magulo. Parang siya, parang silang dalawa. Mahinang napabuntong hininga si Fiona. Back home. Bulungan ni Fiona sa sarili. Kahit hindi na nga niya alam kung saan pa nga ba ang home. Nakaunat nga ang mga daliri ni Cyrus sa armrest. Parang gustong hawakan ng kamay ni Fiona, pero pinipigilan ng sarili. Napansin niya ni Fiona ngunit hindi pinansin ng dalaga. Fiona, are you okay? Tanong naman ni Cyrus. Oo naman, pagod lang. Hindi na nagsalita si Cyrus. Pinili na lang nito manahimik at hayaan si Fiona. Nang makalapag ang eroplano, hinawakan ni Cyrus ang kamay ni Fiona para sana sabay silang maglakad. Ngunit tinanggal ni Fiona. Kaya kong mag-isa. Napakuyom na nga lamang ng kamao si Cyrus at hinayaan na maunang maglakad ang dalaga. Pagdating nila sa parking area, agad binuksan ni Cyrus ang pinto ngunit hindi pumasok si Fiona. Nagpa-taxi na lang ako kasi may dadaanan pa ako. Saad nga ni Fiona. Are you avoiding me? Hindi, may dadaanan lang ako. Masyado na kitang nabali. Pagdadahilan naman ni Fiona. Pwede naman kitang ihatid para mas mabilis. Wag na. Personal matter ko to, kaya ko na. Salamat ulit, Cyrus. Nakangiting saad pa nga ni Fiona. Ngunit hindi abot sa mga mata. Hindi na nga niya hinintay magsalita si Cyrus. Naglakad na nga siya paalis. Patawad pero kailangan ko ulit lumayo. Bulong ni Fiona habang naglalakad. Nagpasya si Fiona na bumalik sa probinsya para ibenta ang paluging bakery shop at muling lumipat sa ibang lugar upang tuluyan kalimutan ang nakaraang buhay. Mahal niya si Cyrus, ngunit hindi niya hahayaang pati ito madamay sa kasakiman ng mga magulang niya. Kinabukasan, nakarating ng madaling araw si Fiona sa bakery shop niya. Agad niya kinausap ang kakilala roon upang magpatulong maibenta ang shop. At nang maibenta ang shop, agad siya lumisan at nagtungo sa ibang bayan
Lumipas ang 3 linggo na puno ng kalungkutan, ang puso ni Fiona dahil lagi niya naaalala si Cyrus. Lumabas siya sa maliit na kubo na inuupahan niya. Tahimik dito dahil iilan lang ang bahay, isang tahimik na baryo ang napili niya lugar para manatili. Napapikit siya nang humangin ng malakas nang imulat niya ang mga mata. Namilog ito ng maaninag ang isang figura mula sa malayo. Kahit na malayo pa ito sa kinaroroonan niya, kilalang kilala niya ang bawat galaw nito. Napatakip siya ng bibig at hindi napigilan lumuha. Huminto si Cyrus sa harapan ni Fiona at malungkot na ngumiti ang lalaki. Finally, nahanap din kita ulit. Sad nga ni Cyrus. Bakit mo ko hinanap? Lumayo na nga ako para hindi ka na madamay pa. Hindi ba halata? Because I love you, Fiona. Wala akong pakialam sa iba. Gamitin man nila ako ayos lang basta't nasa tabi kita. Kung patuloy kang lalayo, hindi ako titigil na hanapin ka. If this kind of life is what you want, then so be it. Manatili ako rito sa tabi mo sa ganitong pamumuhay. Kaya kong bitawan ng karangyaan na meron ako. Kung ikaw naman ang magiging kapalit, mas mahalaga ka sa akin. Kahit sa anumang bagay na meron dito sa mundo. You can't escape from me dahil I will chase you no matter what. I know na mutual ang feelings natin dahil naramdaman ko yun. Nakikita ko sa mga mata at galaw mo na mahal mo rin ako. Napahikbi nga si Fiona habang pinakikinggan nga ang mga sinabi ni Cyrus. Hindi akalain ni Fiona na ganun ang nararamdaman ng binata para sa kanya. I'm sorry. Paulit-ulit na saad na nga lamang ni Fiona habang humihikbi. Wala siyang masabi dahil sa labis na emosyon. Niyakap ni Cyrus ang dalaga at hinalikan nga sa bunbunan. It's okay. Naintindihan ko. Gusto mong protektahan ako dahil ayaw mong gamitin ako ng mga magulang mo. Tahimik at sariwa ang hangin dito. Pwede bang makitira sa bahay mo? Kaya mo bang tumira sa ganitong bahay? Yes, dahil kasama kita. Magtatrabaho ako rito. Kung anong trabaho ng mga kalalakihan dito. Tutulong ako sa'yo. Nakakahiya naman kung ikaw bubuhay sa akin. Baliw ka ba? Hindi mo kailangan gawin yun. Mahirap pang magsaka at maging kargador, baka hindi mo kayanin. Saad nga ni Fiona. Minamalit mo ba ako? Kaya kong lahat para sa'yo. Bahala ka nga. Nakikigahaya ka lang pero sige, mamuhay tayo ng ganito ng 2 buwan. Then bumalik ka na sa... 2 tayong babalik, Fiona. Sabay nating harapin ang mga magulang mo. Hindi habang buhay magtatago ka na lang. Saad nga ni Cyrus kay Fiona. Bumuntong hininga si Fiona at tumango. Bahagyang lumayo si Cyrus at mariing tinitigan nga si Fiona. Wala ka man lang sagot o sasabihin sa pagtatapat ko? Namula ang mukha ni Fiona at nagiwas ang tingin. Ngunit hinawakan nga ni Cyrus ang baba ng dalaga para ituwid ang ulo. Ano naman ang sasabihin ko? Sabi mo alam mo namang same tayo ng feelings. Oo nga, pero kailangan ko pa rin marinig yun mula dyan sa bibig mo mismo. Oo na, mahal din kita. Nahihiyang saad pa nga ni Fiona. Natawa na nga lamang si Cyrus at marahang pinisil ang baba ni Fiona. Yun lang? Walang nakakatouch na message? Tinapik ni Fiona ang kamay ni Cyrus na nasa baba at tumirap. Wala, okay na yun. Hindi ako sanay sa drama. Basta mahal kita, yun na yun. Tumawa si Cyrus. Okay, pasok na tayo sa bahay mo dahil umaambon na. Sabay silang naglakad. Nang mapasok sila sa kubo, inilibot ni Cyrus ang paningin. Ang kubo ay gawa sa kahoy, may bubong na pawid, at sahig na nararamdaman ang lamig ng lupa sa ilalim. Bagaman napakasimple kumpara sa marangyang buhay na kinalakihan ni Cyrus, mukhang masarap magsimula tuwing umaga sa ganitong kapaligiran. Isa lang ang papag ng kubo na to. Saan ka matutulog? Tanong nga ni Fiona. Sa sahig na lang. Pero malamig tuwing madaling araw, baka manginig ka sa sobrang lamig. Ayos lang. Masasanay din naman ako Bakit gusto mo bang tabi tayo sa maliit na papag na yan?
Hindi tayo kasya. Pero kung akong hihiga at ikaw naman hihiga sa akin, kasya tayo. Inirapan nga ni Fiona si Cyrus na ikinatawa na nga lamang ng lalaki. Ano kasi na swerte? Manigas ka sa lamig dyan sa sahig no, ginusto mo yan. Dyan ka na nga, magluluto na ako ng hapunan. Labas muna ako. Magtatanong-tanong na lang ako sa kapitbahay kung saan ako pwedeng mag-apply. Umahambon, di ba? Ano kapag nagkasakit ka, alagaan kita? Naku, hindi ako marunong mag-alaga ng may sakit. Nag-aalala ka ba para sa akin? Nakangising tanong nga ni Cyrus. Hindi Tulad ng sabi ko, hindi ako marunong mag-alala ng may sakit. Don't worry, hindi ako magkakasakit. Dahil sa ambon at mukhang hindi naman na umaambon. Bahala ka na nga dyan. Saad ni Fiona sabay talikod. Naglakad si Fiona papunta sa likod bahay kung nasaan ang lutuan. Ilang hakbang mula sa sala ng kubo. Saktong natapos na siya magluto at inaayos na ang mga plato sa lamesa na gawa sa kawayan. Bumalik na si Cyrus. May trabaho na ako bukas sa bayan bilang kargador. Si Mangis ko ang tutulong sa akin makapasok sa isang tindahan. Alam mo na pagkamalan pa nila tuloy tayong nagtanan. Napatigil nga si Fiona sa ginagawa at tumingin kay Cyrus. Bakit? Tumikim si Cyrus at ngumiti. Isipin mo, isang babae at isang lalaki na magkasama sa isang kubo at hindi taga rito. Ang sabi pa nga nila halata raw na hindi tayo mahirap dahil sa itsura natin. Namula ang mukha ni Fiona at doon na nga lamang napagtanto na may mali siya talaga sa ibang tao ang sitwasyon nila. Na magkasama sila sa isang bubong, iisipin talaga ng iba na may relasyon sila. Tapos nagtanong pa ang asawa ni Mang Isko kung buntis ka ba raw. Natatawang saad nga ni Cyrus. Ano? Ano sabi mo? Hindi makapaniwala ang saad nga ni Fiona. Siyempre sabi ko hindi pa. Namilog ang mga mata ni Fiona at umawang. Ano? Hindi pa? Parang may laman yung sagot mo Dapat ang sinagot mo hindi, yun lang. Tumulis ang uso nga ni Cyrus at ngumisi nang nakakaloko. Dahil alam kong balang araw dadalhin mong magiging anak natin. Sa sobrang hiya na ibato na nga lamang ni Fiona ang sandok kay Cyrus, na agad naman itong naiwasan. In your dreams. Humalakak si Cyrus na tila aliw-aliw nga sa sobrang pamumula ng buong mukha ni Fiona. Huwag kang kumain ng luto ko bahala ka. Kakainis ka. Grabe ka naman. Matitiis mo ba talagang magutom ang magiging ama ng anak mo? Matalim na tinapunan nga ng tingin ni Fiona si Cyrus. Ito naman hindi mabiro Pinapatawa lang kita. Pwes, hindi nakakatawa. Akala ko ba mahal mo ko? Kasi balang araw buburi naman tayo ng pamilya natin. Bakit parang ayaw mo? Umupo sa silya nga si Fiona at tinuro nga ang isa pang silya. Kumain ka na, baka gutom ka lang. Tahimik silang kumain at walang nagtangka na bumasag sa katahimikan. Hanggang sa matapos sila kumain. Naglatag ng banig si Fiona sa sahig. Hiniram pa niya ang banig sa kapitbahay dahil wala pa siya ng ganitong gamit. O hayan, sana hindi ka manigas sa lamig. Saad nga ni Fiona. Tawagin na lang kita mamaya kapag maninigas na ako para yakapin mo naman ako ng mahigpit nang makaramdam ako ng init. Ibinato ni Fiona ang hawak na unan sa mukha ni Cyrus. Kapag sinilaban kita makakaramdam ka talaga ng init. Kabadong-kabado si Fiona dahil silang dalawa lang ang magkasama sa isang bubong. Dagdag pa, na pareho nilang mahal ang isa't isa. Baka hindi nila mapigilan ang damdamin at makalimot sila. Ang brutal mo namang magmahal. Good night Fiona, sana mapaniginipan mo ako. Good night Cyrus. Sumisikat na ang araw nang magising si Fiona. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Isang linggo na rin mula nang magsama sila ni Cyrus at hindi niya akalaing makakaya nilang mamuhay ng ganito, magkasama, ngunit malaya sa bigat ng kanilang nakaraan. Narinig niya ang mahinang kaluskos sa labas. Itinaas niya ang kumot at marahang bumangon. Pagdungaw niya sa bintana, nakita niya si Cyrus. Nakasuot ito ng lumang asol na t-shirt, may kaunting kupas na at maong na may mansa ng alikabok.
Nakatali ang buhok nito sa likod at tinutulungan ng tindera ng gulay na buhati ng 2 sako ng repolyo. Salamat, iho. Saad nga ng Ali at kitang-kita nga ni Fiona ang ngiti ng pasasalamat ito. Walang anuman po, Aling Mara. Sagot naman ni Cyrus na habol ang hininga. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Fiona ang binata. Ito ang lalaking sanay sa boardroom meetings at mamahaling suit. Ngunit ngayon, heto kargador sa isang tindahan sa bayan. At ang mas nakakagulat, hindi ito nagrereklamo. Wala kang maririnig na kahit isang salita, kahit na pagod ito sa pagtratrabaho sa buong araw. Para bang mas masaya pa si Cyrus dito kaysa sa buhay sa Maynila. Napangiti si Fiona, hindi lang dahil sa tagpong nakikita niya, kundi dahil sa pagkataong ipinapakita ni Cyrus. Isang lalaking kayang magbaba ng sarili ng walang pagdududa para sa kagustuhan niya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Cyrus. May bitbit na maliit na supot ng pandesal. Kising ka na pala. 6:00 pa lang may pandesal akong binili, mainit pa. Saad nga ni Cyrus. Trabaho ka agad nang hindi kumakain? Kunot noong tanong ni Fiona. Nahihiya nga akong kainin to habang hindi ka pagising. Sagot ni Cyrus bago ngumiti. Gusto kong sabay tayo. Napabuntong hininga si Fiona at umupo sa harap ng maliit na mesa. Wala silang mesa na yari sa mamahaling kahoy. Ang gamit nila ay luma ngunit matibay. Minsan, ang pagiging simple pala ay hindi nangangahulugang kulang, kundi sapat. Habang kumakain, nagkwento si Cyrus tungkol sa trabaho nito. Ang babait nila kahit nakita ko sa mga mata nila. Na-curious sila sa pinagmulan ko. Hindi sila namuusisa. May isang babae ang lapit ng lapit sa akin at lagi akong binibigyan ng kape. Tumaas ang kilay nga ni Fiona. Sa huling sinabi nga ni Cyrus. Babae? Lagi akong binibigyan ng kape? Bakit parang ang saya mo? Maganda ba? Masaya ako kasi ang babait nila. Huwag kang mag-alala, mas maganda ka sa lahat ng babae sa mundo. Bolero. Masaya ka nga na binibigyan ka ng kape ng babae na sinasabi mo. Natawa na nga lamang si Cyrus. Nagsiselos ka ba? Don't worry. Ang alam nila may asawa na ako at nagsasama si isang bubong. Wala naman akong pakialam sa iba dahil sa iyo lang ang buong atensyon at pagmamahal ko. Pilit ang ngiting binaling nga ni Fiona ang tingin sa ibang direksyon. Bilisan mo na nga lang kumain. Yes, mahal. Sad pa nga ni Cyrus. Namula tuloy ang buong mukha ni Fiona, ngunit napakunot ang noon niya nang makita ang pasa sa kamay ni Cyrus. Ano nangyari sa kamay mo? Bagong pasa na naman? Wala to. Normal lang sa trabaho ko dahil mabibigat ang binubuhat ko. Plus hindi pa sanay ang katawan ko. Lumambot ang ekspresyon nga ni Fiona at tinaplos ang pasa ni Cyrus. Tama na kaya ang pananatili natin dito. Umuwi na tayo sa Manila. Mukhang araw-araw nadadagdagan ng pasa ng katawan mo dahil sa mabigat na trabaho mo na hindi naman sanay ang katawan mo. Ano ka ba? Okay lang ako. Ang laki-laki ng katawan ko kaya huwag kang mag-alala. Nasasanay din ako. Ang usapan natin ay 2 buwan kaya dapat panindigan natin. And one more thing. Nag-enjoy ako sa ganitong buhay. Ang saya. Mahirap man ngunit sobrang payapa ang buhay nating dalawa. Wala akong ibang iniisip kundi ang magtrabaho gamit ang sarili kong lakas para may makain tayo araw-araw. Hindi napigilan ni Fiona na yakapin si Cyrus. Maraming salamat. Sige, panindigan natin. Habang ikaw nagtatrabaho ako naman mag-aalaga at saka mag-aasikaso sa'yo. Niyakap ni Cyrus ang dalaga at ngumiti. Kapag nakabalik na tayo ng Manila at naayos ang gusot ng pamilya mo, ayayin na kitang pakasalan ako. Tumingala si Fiona para makitang mukha ni Cyrus. Yumuko naman si Cyrus para magtagpo ang mga mata nila. Sige, sa pagkakataong yun kakasal tayo, hindi sa kagustuhan ng iba, kundi dahil sa kagustuhan natin, dahil mahal natin ang isa't isa. Yes, tama ka. Saad pa nga nito.
Nang lalapit na nga sana ang mukha ni Cyrus sa mukha ni Fiona, may tumawag nga sa pangalan ng binata. "Cyrus, halika na!" Sigaw pala ni Mang Isko. Napakamot na nga lamang sa ulo si Cyrus habang nakangiti. Mabilis ang dinampian ng halik ni Cyrus si Fiona. "Papasok na kami sa trabaho. Sige, mag-iingat ka." Naglakad palabas ng kubo si Cyrus habang nakamasid si Fiona. Bandang 3:00 ng hapon, nagulat si Fiona nang dumating si Cyrus habang akay-akay ni Mang Isko. Paika-ika naman ang lakad ni Cyrus na parang pilay ang kanang paa. Mabilis na lumabas si Fiona para salubungin ang dalawa. "My gosh, anong nangyari sa'yo?" Pulalas na tanong nga ni Fiona. "Wala to," sagot naman ni Cyrus. "Anong wala? Hindi ka nga makalakad eh. Neng, nahulog sa truck tong asawa mo. Gusto ka naming dalhin sa ospital pero ayaw niya." Tumulong sa pag-alala nga si Fiona para maipasok na nga sa loob si Cyrus. Nang makapasok sila, pinahiga nga ni Fiona si Cyrus sa papag. "Paano yan? Maiwan ko muna kayo. Dahil hinatid ko lang tong si Cyrus, papasok pa ako. Kung may kailangan kayo, nariyan ang asawa ko. Huwag kayong mag-atubiling humingi ng tulong, magmamalasakit na saad nga ni Mang Isko. Maraming salamat po sa paghatid sa kanya." "Salamat, Mang Isko." Saad pa nga ni Cyrus. "Wala yun, sigalis na ako." Kumunot noo nga si Fiona nang makalis nga si Mang Isko. "Bakit ka ba nahulog? Pacheck mo kaya yan sa doktor, baka malala." Nag-aalala lang saad niya. Kunwari masungit pa. "Wala to, naipit lang naman ng ugat eh." "I'm okay, wag kang mag-alala." Bakit mo kasi ayaw ipatingin? "Dahil alam kong mahabala kita at mas maganda kung ikaw mag-aalaga sa akin." Umirap na nga lamang si Fiona. Sabay hampas sa braso ni Cyrus. Di parehas din yun. Naabalo mo pa rin ako." "Oo nga no." Natatawang saad nga ni Cyrus. "Pero ang kagandahan, tayong dalawa lang dito sa loob ng bahay." Namula ang mukha ni Fiona. Sabay kurot sa tagiliran ni Cyrus na ikinatawa nga ng lalaki. "Ikaw talaga, sobrang sakit ba ng paa mo?" "Tuhod ko ang medyo masakit kapag natitiin. Pero nailalakad ko naman kahit papaano. Yun nga lang, medyo kumikirot." Baka twisted yung buto mo." "OA ka naman sa twisted." "May naipit nga lang." "Sigurado ka ba? Paano kung delikado?" "Hindi yan, I'm totally fine. Masyado ka namang nag-aalala para sa akin." "Sige na nga, gusto mo bang kumain?" Saad na nga lamang ni Fiona. "Mamaya na, busog pa ako." Pareho silang napalingon nang biglang pumasok sa Aling Inday. Naasawa nga ni Mang Isko, may dala itong bote na naglalaman ng halamang gamot. "Ito na lang iha, ipahid mo sa tuhod ng asawa mo." Bigla ngang napairap nga si Fiona sa lalaki. Pero kay Manang ay nagpasalamat siya. "Salamat po, napakabait po ninyo talaga." "Wala yun iha." Tumango na nga lamang sa Aling Inday. Muling umupo sa papag nga si Fiona sa tabi ni Cyrus. "Mabuti na lang mabait ang kapitbahay natin. Kapag nabalik na tayo sa Manila at naayos ang dapat, tutulungan natin sila." Magandang plano naman ni Cyrus. Napangiti si Fiona at sinimula na pahira ng tuhod nga ni Cyrus ng gamot na binigay ni Aling Inday. "Tama ka. Babalik tayo dito. Kung pwede nga na magpatayo tayo ng bahay dito dahil siguradong mamimiss ko tong lugar na to." Napatango-tango pa nga si Cyrus. "Why not? Magpatayo dito ng bahay bakasyunan para kapag gusto nating pumunta rito, may matitirahan tayo." Lumiwanag ang mukha ni Fiona. At hindi sinasadya na dumiin nga ang pagpahid niya sa tuhod ni Cyrus. Napaaray pa nga ito. "Sorry, na-excite lang ako. Alam mo, kapag tumatagal, na nakatitig ako sa mukha mo, mas lala kong gumaganda." Mabilis na tumayo nga si Fiona habang namumula ang buong muka. "Tapos na, magpahinga ka na. Mag-iinit lang ako ng tubig." Mabilis ang hakbang na pumunta si Fiona sa likod bahay.
Naiwan naman nakangiti si Cyrus. Sa loob ng 2 araw, inaalagaan ni Fiona si Cyrus. At kapag maliligo ang binata, ay inaalayan ng dalaga. Sanay na si Fiona na makita ang malaking katawan ni Cyrus dahil lagi naman itong topless kapag nasa bahay at kapag nagsisibak ng kahoy. Bukas pwede na akong magtrabaho. Huwag mo na kasing pilitin pa. Sa susunod kasi mag-ingat ka. Nag-aalala lang saad nga ni Fiona. Yes, ma'am, mag-iingat ako para sa'yo. Habang naghihiwa nga ng sibuyas si Fiona, nakahiga nga si Cyrus sa kama. Pareho silang nagulat nang pumasok si Myrna. Anong kalokohan to? Madiin at galit nga na saad ni Myrna. Ilang buwan kang nawala tapos napanood namin ang interview nyo. Tapos eto, nagsasama kayong dalawa at nagtitiis sa maliit na kubong to? Ikaw, Fiona, wala ka nang ginawang tama. Mommy, kulat na sambit nga ni Fiona ngunit napalitan din kaagad ng galit ang ekspresyon ng mukha niya. Kailan ba naging tamang lahat ng galoko para sa inyo? Lahat naman ng galoko kayong nagdidikta, di ba? Sagot na nga ni Fiona. Galit na sinampal nga ni Myrna si Fiona at lakas nga ng pagsasampal ang narinig nila. Napatayo si Cyrus para lapitan ang dalaga sabay haplos sa pisngi niya. Kahit kailan walang kwenta kang anak. Sana hinayaan ka na lang namin na sa basurahan. Gigil na sigaw pa nga ni Myrna. Pagak na tumawa si Fiona kasabay ng pagtulo ng mga luha. Tahimik lamang si Cyrus sa tabi ng dalaga na hindi man lamang nag-attempt makisali sa usapan ng 2 babae. Pero kino-comfort naman niya si Fiona. Ayaw lang naman niyang panghimasukan ang babae. Kaya pala ganun niyo na lang ako tratuhin kasi hindi niyo ako tunay na anak. Saglit na natigilan nga si Myrna. Pero kumunot ang noon nito. Dapat magpasalamat ka dahil pinakain, binihisan, pinalaki at binuhay ka namin. Tita, please stop. Masasaktan na si Fiona. Hindi na nga nakatiis pa si Cyrus. At ikaw, kung buhay lang ang best friend ko, siguradong madidismaya siya sa'yo. Bakit dahil hindi niyo ako napakinabangan? Do you think masaya si mom na ang best friend niya ay gagamitin ng anak niya para sa pansariling kagustuhan? Hindi nakasagot si Myrna sa sinabi ni Cyrus. Mommy, minsan ba? Hindi niyo ako pinahalagahan? O minahal? Kahit na hindi niyo ako tunay na anak? Malumani na tanong nga ni Fiona. Kahit nagalit siya sa kinilalang ina. Nagpapasalamat pa rin siya. Kahit papaano dahil pinalaki at binuhay nga siya. Hindi. Para sa amin, isa ka lang nakasangkapan. Dahil hindi kami magkaanak. Para sa amin, isa ka lang display. Isang kasangkapan na dapat gamitin. Walang pag-aalinlangan na saad ni Myrna. Parang piniga ang puso ni Fiona sa narinig. Mahal niya ang kinilalang magulang kahit na hindi siya trinato ng mabuti ng mga ito. Niyakap ni Cyrus si Fiona para iparamdam sa dalaga na may karamay ito. Tita, please, umalis ka na. Pero hindi pa nga umalis ang babae. Ikakalat ko sa buong mundo na malandig ang babae ka, na tumakas ka sa kasal niyo. At dahil may babae ka, sad pa nga nito kay Cyrus. Tama na. Bibigyan ko kayo ng 50 million para manahimik at huwag nang guluhin pa ang buhay ni Fiona. Siguro na nga lamang ni Cyrus. Ngumisi pa nga si Myrna. Really? 1 billion para hayaan ko ang babae na yan. Hinawakan ni Fiona ang braso ni Cyrus dahil masyadong malaking hinihingi. Fine. 1 billion. Maling sad ni Cyrus. Itinapat nga ni Cyrus ang hintuturo sa bibig ni Fiona. Dahilan para mahinto sa pagsasalita ang dalaga. Pera lang yan. Mas mahalaga ka kahit sa anumang bagay sa mundong to. Saad pa nga nito kay Fiona. Maghihintay ako sa sinasabi mong pera. Matari na saad nga ni Myrna. Okay, babalik na kami bukas sa Manila. Ibibigay ko ang perang pinangako ko. Basta maako kayong hindi niyo nagugulin si Fiona. Tumango si Myrna. Nakahinga naman ng maluwag si Fiona nang makaalis nga
ang kinilalang ina. Cyrus, sigurado ka ba na maglalabas ka ng ganung kalaking pera? Yes, don't worry. Kaya kong kitain ng ilang araw ang bilyon. For me, money is nothing without you. So mas mahalaga ka kaysa sa pera. Si Fiona at niyakap si Cyrus. Sa ilang buwan na nakasama niya ang lalaki, masasabi niyang napakaswerte niya dahil nakilala niya ito. Kinabukasan, agad sila bumalik sa Manila. Hindi na nga sila nakapagpaalam sa kapitbahay nila dahil maaga sila nagpasya umalis. Isinama ni Cyrus si Fiona sa bahay nito at doon muna pinanatili ang dalaga. Hintayin mo ko dito. Ayusin ko lang ang pag-deposit sa account ng mommy mo. Saad pa nga ni Cyrus. Sige, mag-iingat ka. Alam kong nasasaktan ka but please, huwag ka nang sumimangot. Bahagyang natawa si Fiona sabay hampas sa braso ni Cyrus. Alam mo ang OA mo sa part na yan. See? Mas maganda ka talaga kapag nakangiti ka. Tandaan mo, andito ko palagi para sa'yo. Nagmamahal sa'yo ng totoo. Nakangiting tumango si Fiona nang makalis nga si Cyrus. Malakas na bumuntong hininga si Fiona. Hindi ako dapat malunod sa kalungkutan. Tama si Cyrus. Nayaran pa siya. Natunay na nagmamahal sa akin. Hindi ko kailangan pilitin mahalin ni na mommy at daddy. Malinaw na sa akin lahat kung bakit ganun ang trato nila. Mula nung bata pa ako. Hindi na malaya ni Fiona na nakatulog na nga pala siya sa sofa. Fiona, I'm sorry nakatulog ako. Sagot nga nito kay Cyrus. Mag-alas 9 na ng gabi. 3 oras pala ako nakatulog. Kain na tayo. Nag-order na ako, siguradong gutom ka na. Pagkatapos sabihin niya ni Cyrus, kumalam na nga ang tiyan ni Fiona. Natawa na nga lamang silang dalawa. Nakausap mo ba sila? Panguusisa nga ni Fiona. Oo, tuwang-tuwa ang mommy mo. Samantalang ang dad mo seryoso lang, parang malalim ang iniisip. Nang palis na ako, narinig ko ang usapan nila na balak nilang mga ibang bansa. Ibinenta na rin ng daddy mo ang kumpanya niya. Napahinto nga sa pagmuya si Fiona. Hindi na ba sila babalik? Hindi ako sigurado eh. Yun lang naman ang narinig ko dahil nakalabas na ako. Marahang pinisil ni Cyrus ang pisngi ng dalaga. Siguro balang araw kakausapin ko ulit sila. After all, sila ang dahilan kung bakit nabubuhay pa rin ako. Kung hindi nila ako pinulot, baka pinagpiestahan na ako ng mga daga at aso sa gala. Agree ako. Namutawi nga ang katahimikan sa kanilang dalawa. Tanging tunog ng kumbiertos ang maririnig. Hanggat sa muling nagsalita si Cyrus. Alam ko hindi ko sana itatanong to. Kasi alam kong fresh pa yung pinagdaanan mo at maraming iniisip. But I'm so excited to be with you, legally and forever. Fiona, I want to marry you. Gusto kong damayan ka sa lahat bilang asawa mo. Ngumiti si Fiona at tumango. Bakit pa ako ayaw? At papatagalin kung doon lang din naman ang ending natin, di ba? Napatunayan mo na ang sarili mo sa akin at nakita ko kung gaano kabuti ang puso mo. Sa'yo ko lang naramdaman ang pagpapahalaga at pagmamahal na kahit kailan hindi ko naramdaman. Makalipas ang 3 buwan, sa wakas ikakasal na silang dalawa. Kasal na. Pareho nilang ginusto dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. Nalaman din ni Fiona na umalis na sa bansa ang mga magulang. Malungkot siya, ngunit kailangan niya tanggapin ang katotohanan na ayaw at hindi siya mahalaga sa kinilalang mga magulang. Sa gitna ng lahat, si Cyrus ay nakatayo sa harap ng altar. Naka-sky blue na suit ito. Nakangiti ngunit halatang kinakabahan na bahagya pang naningingig ang daliri. Dahil sa labis na sayang walang mapagsidlan luminga si Cyrus sa paligid at nakita ang mga tao, mga kakilala, kaibigan, at iilang piniling pamilya na saksi sa pinakamahalagang sandali ng buhay nila at mga cameraman mula sa media na laging present. Ito na talaga. Bulong ni Cyrus.
Biglang tumunog ang malambing na musika mula sa mga violin sa gilid ng simbahan. Nagsimulang tumayo ang mga tao at dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuan. Si Fiona, nakasuot siya ng simpleng eleganteng wedding gown na gawa sa manipis na tela. Hindi ito sobrang bongga, pero sapat para ipakita ang ganda niya, ang natural na alindog na hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan. Ayaw ni Fiona ng sobrang mahal na gown dahil sapat na sa kanya ang simple lang. Sa bawat hakbang niya, parang humihinto ang mundo at ang kanyang tingin na natiling nakafocus kay Cyrus na nakatingin din sa kanya. Ito na siya, ang lalaking dati niyang tinakasan at ngayon, siya ring lalaki na wala siyang balak takasan kahit kailan. Napahawak si Cyrus sa dibdib nito, hindi para ayusin ang tie, kundi dahil pakiramdam nito ay tatalo ng puso sa sobrang emosyon. Pagdating ni Fiona sa unahan, marahan siyang inabot ni Cyrus. Hi, bulungan ni Fiona. Sumagot din naman si Cyrus na halos maubusan ng boses dahil sa kaba. Sobrang ganda mo. Ngumiti si Fiona. Ikaw naman sobrang gwapo mo. Mga minamahal, narito tayo ngayon para saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Cyrus at Fiona. Dalawang pusong pinaglapit, hindi ng pagkakataon kundi ng pag-ibig na matagal nang naghahanap ng tahanan. Napatingin si Fiona kay Cyrus. Tahanan, iyon ang hindi niya mahanap dati kahit saan siya tumakas. Pero ngayon, heto siya sa tabi ng taong naging tahanan niya nang hindi niya namamalayan. Cyrus, handa ka bang tanggapin si Fiona bilang iyong asawa? Iibigin at baka mamahalin sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, magpakailanman. Opo, handang-handa po. Saad nga ni Cyrus. Fiona, handa ka bang tanggapin si Cyrus bilang iyong asawa? Iibigin, gagalang at alagaan? Opo, Father, handa na po ako sa lahat. Ngayon, oras na para sa inyong mga panata. Saad nga ng pare. Hinawakan ni Cyrus ang kamay ni Fiona at huminga ng malalim bago nagsalita. Fiona, ang araw na to, hindi ko inaasahang darating. Noong una, na nakilala kita, hindi ko akalaing darating ang panahon na ikaw ang magiging dahilan sa bawat ngiti ko. Nung tinakasan mo ko, akala ko tapos na ang lahat. Pero sinundan kita, hindi dahil kailangan, kundi dahil minahal kita. Sa ilang buwan na kasama kita, mas lalong lumago ang pagmamahal ko sa'yo. Nangako ko nga alagaan, mamahalin at ipaparamdam ko sa'yo. Araw-araw kung gaano kakalaga sa akin. Napaluha si Fiona. Nang siya naman ang magsasalita, halos hindi niya mapigil ang hikbi. Cyrus, hindi ako magandang babae. Takot ako. Madalas tumatakbo ko pero nung hinanap mo ko, nung hindi mo ko sinukuan, doon ko nakita kung ano ang halaga ko sa'yo. Nangangako kong pipiliin kita araw-araw. Kahit sa mga oras na pagod tayo. Kahit sa mga oras na may gulo. Kahit sa mga oras na hindi ko alam kung deserve ko ba to. Pero heto ako nasa harap mo dahil natutunan kong mahalin ang sarili ko. Dahil minahal mo ko. Napaluha si Cyrus. Dahil sa labis na emosyon. At ang simbahan ay napuno ng katahimikan na puno ng damdamin. Ngayon, ang singsing na inyong ipagpapalitan ay simbolo ng walang hanggang pagmamahalan. Saad nga ng pare. Inabot ng bestman ng dalawang singsing. Kinuha ni Cyrus ang una at marahang hinawakan ng daliri ni Fiona. Fiona, ang singsing na to, pinibigay ko sa'yo. Galing sa puso ko. At hindi ko na kukunin pa dahil sasamahan kita ng panghabang buhay. Si Fiona naman ang kumuha ng isa. Cyrus, sa singsing na to, pinapangako kong hindi na ako lalayo nang hindi ka kasama. Ang Diyos ang nagsama sa inyo. Naway maging gabay niyo ang pag-ibig ni ito sa bawat araw ng buhay niyo, sa panahon ng kasayahan, at sa panahon ng pagsubok, at sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin. Idinedeklara ko kayong mag-asawa na. Pwede mo nang halikan ang iyong asawa. Saad nga ng pare. Marahang hinawakan ni Cyrus ang pisngi ni Fiona at dahan-dahan inilapit ang mukha. Masigabong nagpalakpakan ng mga tao
nang maglapat ang mga labi ng bagong kasal. At makalipas lamang ang ilang buwan ng pagta-travel at honeymoon nga ng dalawang mag-asawa, sa hinaba-haba ng prosesyon at sa tinagal-tagal ng mala-roller coaster nilang pag-ibig, sa wakas binayaan na nga rin sila ng hindi lang isa kundi 4 na mga anak na cute nga. Ang dalawa ay nagmana kay Fiona at ang dalawa naman ay nagmana kay Cyrus. At wala na nga silang mahihiling pa dahil isang one big happy family na nga sila na hindi nila akalaing mangyayari dati dahil sa mga pagsubok na nakayanan nila ng magkasama. Nang maghiwalay ang mga labi nila, nagtagpo ang mga mata nilang puno ng pagmamahal, kasabikan at kasiyahan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala nila Fiona at Cyrus. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Raylan Podadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Nida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane,
Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Laquinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordette, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino,
Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilin, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman,
Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.